Sa punto namang ito, makakapanayam natin si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Magandang umaga po, ASEC. Si Princess Jordan po ito ng IBC 13. Live po tayo ngayon sa Integrated State Media Special Coverage. Yes, Princess. Good morning. Magandang umaga. Ayan, ASEC, ngayon po bang isinailalim na ang bansa sa state of national calamity? Ano na ba yung karagdagang hakbang na ngayon ipinatutupad at ginagawa ng Office of Civil Defense para sa ating mga kababayan na nasa lanta ng Bagyong Tino? Ito nga, no, meron na tayong state of national calamity at ito naman, it will trigger two things, no? Yung pagpabilis ng ating mga pag-procure ng mga immediate needs na kailangan sa ground, and second, it will open also for us to accept international assistance. So yan po ang titingnan natin, and we will closely coordinate with DFA on that in terms of accepting international assistance. But dahil dito rin sa state of calamity, mapabilis po or mapaayos ang ating pagre-responde at pag-support sa mga different local government units. So tuloy-tuloy po yan. We have been on a 3-day operation na po dahil dito kay Tino, and we are closely coordinating with our local government units through our regional offices para po mapabilis at mapaayos yung ating mga response and early recovery efforts doon sa areas na heavily affected by Tino. ASEC, update lang din po kung ilan na yung kumpirmado ng naiulat na nasawi dahil sa nagdaang Bagyong Tino sa ilang mga lugar. As of this morning po, no, 188 na po ang dead casualty dito sa Tino, and we still have around 135 reported missing individuals. So out of this 188, 139 dyan ay from Cebu province, and the rest po ay sa Antique, sa Capiz, Iloilo, Guimaras, Bohol, Leyte, Southern Leyte, and then sa Negros Occidental na 24 po ang reported dead doon, and Negros Oriental ay 9, and then yung 6 sa Agusan. Yes, ASEC, ngayon nagpapatuloy naman yung inyong mga initiatives under OCD. Ano ba yung mga lugar na itinuturing nyo ngayong worst hit o yung may pinakamatinding pinsala based on your initial assessment? Based on initial assessment, itong Central Cebu po, no? Cebu City, ito po ang worst hit, and then susunod dyan yung Negros Occidental. But again, yung ating mga rapid assessment teams ay umiikot pa para po makuha talaga yung total extent nito. But so far, we are seeing Cebu and Negros as the worst hit areas dito sa Tino. So lahat po ng mga damages dyan ay kinukuha na po. At we will be doing early recovery efforts dito sa mga areas na ito. So nagpapatuloy po ang inyong assessment, pero pagdating naman po sa search and rescue operations, tama po ay nagpapatuloy pa rin doon sa ilang mga lugar na tinamaan ng bagyo? Yes po, kasi we're still trying to locate the 135 individuals reported missing. At the same time, gumagawa po tayo ng extensive na clearing operation, yung pag-aalis ng mga debris sa mga nakaharang na daan, no? Kasi although wala tayong isolated areas, meron tayong mga hard to reach. Ibig sabihin, hindi po kaagad-agad napupuntahan, kailangan lakarin or through air ang pagpunta doon. So kailangan po puspusan pong magawa itong mga clearing operations, and at the same time paglo-locate nitong mga additional missing po. Alright, ASEC, si Joshua Garcia po ito ng PTV. Sir, ASEC, nabanggit niyo sa 135 missing, tumaas po ito simula kahapon. So, inaasahan natin na baka tumaas din yung mga ulat na missing person. Now, in terms of search and rescue operation personnel, sapat po ba? At meron pa tayong ginagawang clearing operations? Yes, sapat naman. We have reserve forces, no? May naka-standby yan, at may relieving naman tayo doon sa ating mga tropa na naka-deploy, no? From the Army, from the Air Force, from the Coast Guard, and even from the Bureau of Fire Protection. So may relieving naman po yan. Yung areas po na hindi affected, yun po ang kukunan natin ng mga resources at ipadala dyan para naman makapagpahinga yung ating mga first responders doon sa area.
Asek, ano pa po ba yung mga plano ng ating ahensya sa OCD para sa post-disaster assessment at rehabilitation dito sa mga nasalantang lugar? After this response operation, magkakaroon na po tayo ng post-damage needs assessment wherein doon na po natin paplanuhin or gumawa ng master plan kung paano i-rehabilitate itong mga areas na ito. Kasi long-term po ang karamihan dyan. Ito pong relief and early recovery, mga short-term lang ito. Binibigyan natin ng mga immediate needs, no? Pero yung long-term rehabilitation, kailangan po ng ibang planning process at that will commence maybe by next week po. Patapusin lang natin itong response phase and then papasok na po yung ating rehabilitation phase. Asa clarify ko lang, nabanggit niyo po kanina nasa 188 na po ang nasawi sa Bagyong Tino. Tama po ba? At ano-anong mga lugar ulit ang pinanggalingan nito? Opo, yung 188 natin, no? Cebu has 139 reported dead. Tapos sa Antique isa, Capiz tatlo, ano? Iloilo, Guimaras, Bohol tig-isa, Leyte, Southern Leyte, and then Negros Occidental 24. And then Negros Oriental, meron po 9. And then yung sa Agusan na 6 po, yung ating kasamahan from the Philippine Air Force. Asek, ngayon po may panibagong bagyo, papasok ng bansa, inaasahang magiging super typhoon. Ano po yung ginagawang hakbang ngayon ng OCD para sa posibleng epekto at yung paghahanda na rin para sa malakas na pagtama nito sa bansa? Ito nga, 2 araw na tayo nagmo-monitor nito at nagsi-scenario building tayo para po maihanda yung ating mga regions that will be affected, no? So far nakikita natin Northern Luzon, but ito po napakalaki po ng system na ito, and the rains or yung winds niya might reach as far as Bicol. So buong Luzon po ang pinaghahanda natin, and in fact we're looking at a possible scenario na yung ulan po ay pwede pong maramdaman din or makaabot sa Visayas area. So ano po, we are doing scenario building now, and at the same time prepositioning relief and response assets doon sa mga projected areas na tatamaan. Ang huli na lang po, Asek, baka may mensahe kayo sa ating mga kababayan? Opo, ang mensahe lang po namin ay let's be on alert, pero kalmado lang po tayo, no? Let's just prepare for this incoming typhoon. So makinig po tayo sa ating mga authorities, kumuha po tayo ng mga tamang impormasyon, and let's continue to monitor, and samahan na rin natin ng dasal, no? Na hindi tayo masyado maging apektado nitong incoming na bagyo. Okay, maraming salamat po, Asek Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po ulit, sir.